Kumusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento po muli sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po ng inyong lingkod. Komento po na inyong lingkod. Ito po mga katambay, komentuhan po natin itong masyado po nilang pinulitika at talagang hindi po nila tinatantanan mga katambay yung sinasabing pagiging political harassment at demolition job sa kabila po ng magagandang programa po at nakakatulong po sa mga Pilipino ang ating Vice President, yung mga programa niya. Pero pilit pong kinikitil mga katambay ng mga nasa Kongreso yung kanyang budget sa Office of the Vice President. Napakarami niya pong programa mga katambay at natutulungan po ng mga Pilipino. Pero yung mga kumikitil po sa Kamara, natuklasan po natin ngayon na sobra-sobra po silang kumuha ng pera sa taong bayan na wala naman pong pinupuntahan yung mga sobra-sobrang extraordinary nila na pinapatong sa mga ahensya po katulad ng DepEd na ilang bilyon mga katambay. At nakikita po natin na parang napupunta lang po yung pera ng bayan sa kani-kanilang bulsa yata mga katambay. Sila po kasi ang naglalakihan at nagyayamanan po, nagiging bilyonaryo po yata sila mga katambay. Pero sa kabila ng ang Vice President ay ginigipit nila, ay handa naman po ito magtrabaho kahit zero budget nila. Pero sa kabila nun, kunwari nagpapakita pa sila na may konsensya pa kuno ang mga ito. Kaya binawasan lang daw po nila ng mahigit kalahati ang pondo ng Office of the Vice President. Nakonsensya pa mga tambay. Mukhang ayaw nila isiro. Dahil pagka isiniro nila, baka ang taong bayan na ang makakalaban po ng mga kongresista na ating bansa. Dahil kung sino pa yung napakagaling magtrabaho sa ating bansa at hirap na hirap sila na gawa ng issue lalo sa korupsyon dahil ito po yung nagkukumply sa COA at ang mismong COA nagsalita na ng mga nakarang araw, di ba? Na napakagaling po at walang nakita lalo po sa paghawak po ng budget sa DepEd nung siya yung mahawak. Naging maganda po ang review at ang audit ng COA po dito mga katambay kung hindi nagkakamali ang inyong lingkod. Ito po, ipakita po natin yung mga programa. Ibalik tanaw natin, ipakita po natin ang programa po ng Vice President na kinitilan po nila ang mga magagandang programa at kapaki-pakinabang po sa taong bayan, mga katambay. Ito pa, panoorin po natin, mga katambay. Patayin ko na ilaw para po hindi mag-ano yung light. The Office of the Vice President's mission to deliver efficient, accessible, and responsive public service has already reached millions of Filipinos across the country. And the promise of a remarkable and meaningful impact is gleaned from the strength, hard work, and optimism shown by the individuals, groups, and communities being served by the OVP through its interventions that offer immediate and long-term solutions. These interventions were designed, developed, and implemented through the OVP's collaboration with various government agencies, local government units, private groups, people's organizations, and individual partners. The Office of the Vice President, the second highest government office in the Philippines, an institution for public service, an institution of nation building, an institution of change, stability, and progress. The OVP is an institution committed to the success of its programs and initiatives intended to create a lasting positive impact on the lives of Filipinos. Under the leadership of Vice President Sara Duterte, the Office of the Vice President has steadfastly worked to deliver essential social services across different regions of the country. The OVP is an active participant in the movement to achieve the nation's aspiration to have a prosperous, inclusive, and resilient future. We at the OVP continue to share in the noble mission of improving the quality of life of every Filipino family, especially those in the most underserved communities. We provide vital public assistance programs that ensure
support, aid in the plight of the vulnerable sectors, and help alleviate the challenges of poverty in many communities. From January 2023 to July 2024, over 360 million pesos combined amount was successfully allocated to urgently address our people's pressing need for medical and burial assistance. A total amount of 364,383,041.87 pesos worth of medical assistance were provided to a total of 79,721 beneficiaries, while 99,240,000 pesos worth of burial assistance were given to 19,882 beneficiaries from various parts of the country. We have carried on in this tireless pursuit by rendering public assistance to thousands of Filipinos through OVP satellite offices in Luzon, Cagayan Valley, Pangasinan, and Bicol. In Visayas, Panay and Negros Islands, Eastern Visayas, and Cebu, Bohol, and Siquijor. And in Mindanao, Caraga, Western Mindanao, Southern Mindanao, and Bar, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. In addition, 2 extension offices of the Public Assistance Division were also open in Lipa, Batangas, and Tondo, Manila. Each satellite office and extension office across the country complement the functions of the central office in Robinson Cybergate Plaza in Mandaluyong. For fiscal year 2024, the OVP has a 1.885 billion peso available budget under the General Appropriations Act. As of June 30, 2024, the OVP has already obligated 40% of the allotment received, or equivalent to 826.605 million pesos, with a disbursement rate of 70%, or 518.379 million pesos. In our goal of making sure that our people are afforded with safe, accessible, and secured commute, the Office of the Vice President has offered free transportation services to 414,734 Filipinos from January to June 2024. A total of 7 buses were deployed to transport passengers in Bacolod, Cebu, Davao, and Metro Manila. Following the recent calamity that has disrupted the lives of our people in Luzon and some parts of Visayas, we have also intensified our efforts to deliver immediate relief and assistance to affected communities. In adherence to our objective of saving lives and ensuring the utmost safety of all, 462,867 individuals and 134,168 families have benefited from the relief operations mobilized by our Disaster Operations Center from January to June 2024. A total of 58.3 million pesos were effectively allocated to various resource mobilization endeavors in support of all undertakings that aid OVP-DOC's relief and rescue activities. We at the Office of the Vice President continue to rally behind the pursuit of environmental preservation while underscoring the value of education and oral health through the Pagbabago, a Million Learners and Trees campaign. The program is a 2-pronged intervention of the Office of the Vice President to provide hope and encouragement to Filipino learners and champion care for our environment. From January 2023 to July 2024, we are pleased to say that over 300,000 trees were planted across many communities all over the country, while over 175,000 bags with dental kits and school supplies were distributed to thousands of young learners in many remote school communities. In ensuring adequate and sustained nutritional support to Filipino school children, the Pan Setup program has provided a total of 1,216,510 Pan Setup buns, which were distributed to several identified school communities in Luzon, Visayas, and Mindanao. Our mission lies in our unwavering resolve to equip every young learner through nutrition, while leading them
to a healthier future where they can actively nurture their growth potential. Aligning with the agenda of food security and sufficiency, we successfully initiated the distribution of rice bags and food bags to 36,260 Filipino families and individuals who are facing the challenges of hunger and food insecurity. The RISE program of the Office of the Vice President is conducted to extend immediate relief and provide necessary support to our disadvantaged Filipinos under difficult situations. We reiterate our goal of helping our people realize their hopes for better quality of life by paving avenues that urgently address their most present needs. Likewise, we remain committed to our mission to promote socio-economic development among women and members of the LGBTQ+ communities by providing livelihood and employment opportunities to the qualified recipients of Magnegosyo Day program. From January 2023 to July 2024, a total of 1,965,000 worth of livelihood assistance was successfully granted to 50 qualified recipients. They will also undergo technical and financial management training to ensure the success of their projects. We also continue in our resolve to uphold the value of transformational and servant leadership among the Filipino youth through the You Can Be VP program. By promoting immersive opportunities that present the intricacies of governance and policy formulation, we hope that we can inspire them to become equipped and exemplary students with a genuine regard for their nation's welfare. Covering the period of January 2023 to June 2024, 255 local and international engagements were attended by the Office of the Vice President to show support and express our gratitude for the commendable social, civic, and development efforts undertaken by various organizations in the public and private sector. For 2025, the recommended budget for OVP is 2.37 billion pesos, an 8.05 increase compared to the current year appropriation amounting to 1.885 billion pesos. This proposal, once approved, will enable the OVP to continue the operations of the satellite offices and extension offices. It will also ensure the success of the expanded OVP's social services. Hand in hand, we will usher in innovation, carry on transformative progress, and shape a more prosperous future for our people, our communities, and our country. The OVP shares the hopes, aspirations, and dreams of the Filipinos, and we at the OVP take pride that it is an institution that puts the welfare of the Filipinos at the heart of its mission. The OVP commits to lead, serve, uplift, and empower the Filipinos. Ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas, pamumunuan, paglilingkuran. Ayan po mga katambay, napakarami pong programa ng Vice President na halos lahat po ay kapaki-pakinabang po mga katambay. Yung pinanood po natin, excuse me po, yung pinanood po natin mga katambay, napakaraming programa na talagang pinulitika po at gusto po talagang baldahin. Halos lahat po ng programang napanood po natin ng Office of the Vice President ay puro Pilipino po ang maikinabang, hindi mga politiko. Hindi po katulad nung ginagawa po yata ng mga politiko natin. Excuse me lang po. Hindi po katulad mga katambay nung ginagawa ng mga politiko natin sa Kamara, sa Kongreso. Yung mga extraordinary po ang tinatrabaho nila. Kung paano po sila magkaroon ng extra bilyon sa bawat pondo ng ahensya. At yung mismo pong kanilang sangay ay ganun din po ang ginagawa sa kanilang budget. Dinadagdagan din po ng extraordinary na bilyon-bilyon. Samantalang yung opisina ng Office of the Vice President, nakita po natin ang programa. Kumpleto, Ricardo, kahit na, excuse me po, limitado lang ang budget.
na binibigay po ng opisina po ng ating Kongreso at ng yung kanyang proposed budget ay binabawasan pa, mga katambay. Nakita niyo po yung programa kompleto hanggang sa transportation, hanggang sa 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 kalusugan, di ba? Kumpleto. Nandoon na po lahat. Pati sa ating yung ating environment, nandoon pa rin po. Nakita niyo po, napakarami pong tinatanim na mga halaman sa ating mga kung saan-saang lugar sa ating bansa. Nagtatanim po ng mga kapaki-pakinabang para sa mga environment po natin na sa susunod po mga henerasyon ng ating mga kabataan ay mapapakinabangan po ito. Di po ba? At yung mga kabataan natin nakapuspalad, kahit sabihin po natin na may DSWD, mga katambay, nakikita po natin ang trabaho ng DSWD, di ba? Napopolitika po yan. Naranasan na po natin yan, mga katambay, yung pamumulitika po ng DSWD sa ating mga lugar, sa ating mga barangay, lalo po pagka sinasabing ikaw hindi ka alyado at hindi ka nila nakuhanan ng boto, di ba? Napakahirap po, di ba? Ito nga po, nakita nyo po ang Duterte, ang pamilya Duterte, lalo ang vice presidente, hindi po namumulitika yan. Paglilingkod po sa bayan ang ginagawa nila. Di po ba, mga katambay? At nakita nyo po yung mga programa, pati tinuturuan po ang mga kababayan nating magnegosyo. Di po ba? At nahandyan din yung mga assistants. Di ba? Yung sinasabi ko nga madalas, mayroong pagtulong lalo sa mga kapuspalad, lalo yung namamatayan, nahandyan, may suporta. Kahit limitado lang ang pondo ng Vice President, di ba? At napakarami pang programa. At yun nga lang pong pagtugon sa kahirapan, nakapagpapakain pa ang ating Vice President, lalo sa kulang sa nutrisyon ng mga kabataan. Di ba? Natututukan din po nila yan kahit papaano na limitado lang ang kanilang pondo. Kasi buong Pilipinas yan. At yung offices nila na mahigit 10, Luzon, Visaya, Mindanao, lahat po yan may programa na nakakatulong po sa ating mga kababayan. Di po ba? Pero sa kabila no, nakita niyo po, halos kitilin yung programa, halos tapyasan ng napakalaki. Di ba? Hindi niyo ba napansin? 2 billion mahigit ang hinihingi niya sa dami ng programa niya na hindi naman po sinasabi sa public hearing yung mga programa niya. Hindi naman po hinahayag ng mga congressman yan ng sa mga representative na mga congressman. Nakita niyo pa binanggit sa hearing yung yung programa na napakarami na ginagawa. Ang sinasabi lang may duplicate daw kasi meron ng DSWD. Di po ba? Hindi po ba papabor sa mga Pilipino yon? Kung meron man DSWD, nakikita naman natin yung trabaho ng DSWD ngayon, di ba? Saan po nagpupunta? Hindi naman po napupuntahan halos ang buong Pilipinas, di ba? Hindi ba napakaganda nun na yung programa ng DSWD, nahandyan na yon? Dahil nga minsan napopolitika pa yan at nakikita natin ngayon, gamit na gamit po ng speaker ang DSWD. Sa tingin nyo po ba hindi namumulitika ang speaker, mga katambay? Pagka ang Vice President na ang kikilos at gagamit ng DSWD at yung mismong speaker ang nahandyan na lagi-lagi na pagkikita. At isa pa, nakita nyo po kung paano magtrabaho mga Duterte. Nakitaan nyo po ba ang Vice President ng malalaking tarpaulin na pagmumukha niyang nakalagay sa lahat ng kanyang ginagawa, serbisyo? Di po ba? Wala. Pangalan lang para sa mga Pilipino. Nakita niyo po ba ang speaker kung paano po magserbisyo sa atin? Kayo po, mapapansin nyo. Ang mga tarpaulin nila parang billboard sa EDSA, kalalaki. Napakalaki na pagmumukha ng mga politiko. Di ba? Kung sila magpunta sa mga lugar na pinupuntahan po ng ayuda ng speaker, di ba? Kilalaki ng tarpaulin na pagmumukha nila. Pero ang Vice President, nakitaan niyo po ba na may pagmumukha pati po ang kanilang pinamimigay? Wala pong muka halos ng Vice President. Di ba? Dahil po yun pera ng taxpayer. Hindi po pera ng speaker yun na kailangan ilagay mo pa yung pagmumukha na kilalaki ron, di ba? Ng mga politiko ng bagong Pilipinas. Di po ba? At gumagamit pa sila ng
ng malapit sa kanilang pangalan. Katulad po ng BBM Rice. BBM Rice, malapit na malapit sa pangalan ng Pangulo. BBM Rice. Di ba? At yung sinasabi pang Maharlika Rice. Di ba? Nakakalungkot lang po na merong isang programa na ang layunin lang ng isang vice president ay makatulong dahil nga hindi halos natutugunan ng gobyerno yung pangangailangan at paghihirap ng mga Pilipino lalo sa kawalan ng trabaho at napakataas at nagtataasan pang mga bilihin. At hindi lang naman bilihin ang tumataas, pati yung mga pangangailangan natin na obligasyon natin bayaran pa katulad ng kuryente, tubig, di ba? At yung pamasahe kung tayo ay nagtatrabaho at yung nakakatulong pa kahit papaano sa mga taxpayer na mga libreng sakay ng Vice President mukhang maikitil pa. Dahil binawasan na napakalaki ang kanyang budget, mahigit kalahati. Di ba? Paano na po kaya yan, mga katambay? Yung mga programang kapaki-pakinabang sa buong Pilipinas halos, Luzon, Visaya, Mindanao, na lahat ng kanyang mga offices o yung Vice President offices niya, mga opisina niya na tinayo sa buong Pilipinas, mahigit 10 na lahat po ay may paggawa, may pagtulong. Di ba? At yung sinasabi nga na napakaganda nun, yung napakabagal na pag-response din ng ating pamahalaan, lalo sa mga sakuna. Nangunguna lagi ang Vice President dyan. Hindi mo siya makikita na siya kulelat. Laging advance. Pero sa kabila nun, hindi pa rin nagugustuhan ng Kongreso yung performance ng isang Vice President na isang parte ng legislative, mga tambay. Pero yung mga Kongreso, ano naman po kaya ang nakita natin trabaho nila, mga tambay? Meron po ba tayo nakita mga livelihood sa kanila? Na sila'y nagpapaka-executive. Nagpapaka-executive po ang mga congressman di ba? Hindi nyo ba napansin? Humahawak mo din po ng malalaking budget yan. Pero walang liquidation po yan, mga katambay. At sila lang ang gumagawa ng mga resibo yata nila at ng computation nila kung paano naubos ang pondo nila. Dahil hindi po sila obligadong i-audit ng COA. Dahil may batas po silang special yata, mga katambay. Kaya dito sa ginawa po ng Kongreso na pagkitil, mga katambay, sa kabila na nakikita ng mga Pilipino, kasi hayag na hayag sa mga Pilipino, sa atin, ang ginawa, ang proyekto ng Vice President na nakakatulong ito. Saka nakikita ng taong bayan kung saan napupunta ang pera ng taxpayer. Hindi katulad ng Senado at Kongreso, hindi nakikita ng taong bayan kung saan napupunta yung pera ng taxpayer. Hindi nakikita. Ang nakikita lang po yung mga luxurious, yung mamahaling mga bag, mamahaling mga sasakyan, mamahaling mga damit, mamahaling mga alahas, yung mga mamahaling mga bakasyon, kung saan sa bansa napupunta yata. At yung mamamahaling mga investment nila, nakakabili pa raw ang isang congressman. Nakakabili pa sa Paris. Sa Paris po yata ng apartment. Yung iba, kondo. Sa Europe at sa Amerika. Di umano, mga katambay. Di mo ba? Pero yung proyekto ng Vice President, Pilipino mismo ang naikinabang. Mahirap ka man. Ordinaryong Pilipino ka man. Nasa laylayan ka man. Di ba? Mabibigyan ka ng tulong nito. Di ba? Hindi katulad nung ayuda. Yung ayuda, mga katambay. Yung kadiwa. Programa. Isandali lang, mahirap ka pa rin. Samantalang itong sa Vice President, tuturuan ka magnegosyo. Meron na siyang paglilingkod bayan na pwedeng magbigay ng ayuda, pero tinuturuan niya pa rin magtrabaho mga Pilipino. Binibigyan ng pagkakataon. Tinuturuan para makaahon sa kahirapan. Hindi katulad ng programa yata ng speaker. Tinuturuan ka maging tamad. Umasa na lang ng umasa. Hindi naman po masama ang ayuda. Pero kung aaraw-arawin mo at talagang 6 na taon mong gagawin, parang tinuruan mo na ng katamaran. Di po ba? Turuan mo maghanap buhay. Turuan mo magnegosyo, bigyan mo ng trabaho. Di ba? Yun ang sinasabi natin, mga katambay. Yun ang sinasabi na inyong lingkod. Turuan mo maghanap buhay. Kasi kapaki-pakinabang yan. At yan po kasi ay, di ba? Yan ay
isang maganda ekonomiya yan pag may mga trabaho. Dahil babalik po yan eh. Pag kumita na kumita po yan, ibibili mo po yan ng pangangailangan eh. Di ba? Dire-diretso ang ekonomiya. Di ba? Yung pinagkakitaan natin, ibibili rin natin yan sa mga negosyante eh. Yung mga pangangailangan natin pang araw-araw, di ba? Kaya dire-diretso po. Kaya po kung puro ayuda, di ba? At wala naman trabaho mga Pilipino, di ba? Pagkatapos ng binigay mo, wala na. One time, big time lang yun eh. Di ba mga tambay? Kaya napakaganda ng programa ng Vice President. Kumpleto at napakarami na nakakatulong magmula sa bata hanggang sa matanda, hanggang sa mamatay tayo. May programa ang ating Vice President. Pero pilit na kinikitil mga katambay. Napakaganda. Lalo pa kung magiging presidente ito. Lalo kung magiging presidente pa ang isang Vice President. Lalong napakaraming magagandang programa ang magagawa nito. At syempre po, unang programa, lagi sinasabi ng Vice President, unahin ang kahirapan ng bansa, ang pangangailangan, lalo ang trabaho. At siyempre po, yung pangangailangan natin sa pang-araw-araw na nagtataas ang bilihin, di ba? Yan ang laging bukang bibig ng ating Vice President. Sana tugunan yung pangangailangan ng tao, kawalan ng trabaho at kahirapan ng buhay, di ba? Kaya kung magiging presidente po ang ating Vice President, magiging magaling na presidente po ito, nakatulad ng kanyang ama, mga katambay. Kaya po, sana po loobin sa lalong madali para po sa nangyayari po kasi sa ating bayan ngayon, hindi po natin alam kung saan tayo dadalhin ng bagong Pilipinas, mga katambay. Hindi natin alam. Dahil sa Kongreso pa lang at Senado, nakikita na po natin ngayon ang napakalalaking korupsyon na pinasabog ng ating Vice President. Napakalaking korupsyon, mga katambay. Sana mabuwag ito at maiayos muli ng ating Vice President. Kasi mismo siya nakakita ng napakalalaking korupsyon sa Kamara at sa Senado. Sana siya na mismo ang pag siya ay naging presidente, sana siya na mismo ang magkusa na buwagin ito at iayos na muli, mga katambay. Muli po si Katambay Manong, nagpapasalamat po na meron pa tayong isang Vice President na makabayan, makatao, makadiyos, makapilipino, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong po, nagpapasalamat po sa mga nakagusto po ng ating mga Malita Channel, Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, at sa mga nagla-like, share, and subscribe, and nagko-comment. Thank you po at maraming salamat po, mga katambay. At syempre po, sa muli po, at ingatan nawa po tayo, mga katambay. Sa muli po, bye-bye, paalam.